Tanong naman po ito, galing kay Balbon ang buhok ko. Balbon ang buhok ko. Okay, sige. Sabi niya, Boss Chi, idol po talaga kita, pero po tanong ko lang po, anong masasabi mo sa mga magulang na ang tataas ng tingin at expectation sa anak nila at pag hindi naabot, ay parang pinagsisihan na ipinanganak po nila ako na hindi ko naman po piniling ipinanganak ako. Ano pong masasabi mo sa magulang? Ano hindi, ganito na lang. Malamang hindi naman nakikinig yung mga magulang mo sa akin eh. Pero sasabihin ko sa'yo, perspektibo ng isang magulang na ang gusto ng magulang, maging magaling ka sa buhay. Hindi nila gustong bumutata ka, kaya nga mataas sa expectation nila sa'yo eh. Kasi gusto nga nila maging magaling ka eh. Bakit? Kasi ikaw rin naman ang makikinabang nun eh. Pero ang tanong ko sa'yo, ba't hindi mo gustong galingan? Bakit ang gusto mo parang minimum lang yung gagawin mo? Ano ba, tinatamad ka bang kumilos? Tinatamad ka bang gumawa ng resulta? Alam mo, palit lang naman kayo ng kalagayan ng magulang mo eh. Gusto mo ba magkaroon ka ng anak na butata? Yung ba gusto mo magkaroon ka ng anak na butata? Gusto mo ba yung anak mo na ilalabas mo rito sa mundo na yun ang hahalili sa'yo, yun ang papalit sa'yo dito sa mundo na to? Gusto mo butata yung susunod na lahi mo? Ang tanong ko sa'yo, bakit ang gusto mo yata parang babaan ng magulang mo yung standard? Ikaw dapat ang lumapat sa standard ng magulang mo. Bakit? Ganun din naman ang mundo eh. Pag hindi ka lumapat sa standard ng mundo, kahit ano pa effort mo, wala pa rin kwenta yan. Wala ka pa rin kwentang tao sa paningin ng mundo pag hindi ka lumalapat sa standard ng mundo. Ikaw dapat ang mag-adjust kung ano standard ng mundo. Ikaw dapat yung nakakamit nun, even better kung ine-exceed mo pa. Tignan mo, katulad sa akin, di ba? Matabil yung bunganga ko. Pero tignan mo naman yung laman ng utak ko. Diba? Oo, sige, sabihin na natin, maraming basher. Maraming mga taong hindi ako gusto. Pero ang general majority ng mga taong nasa comment section ko, gusto ako. Bakit? Ano dahilan? Kasi nakikinabang sila sa akin. Pero isipin mo, kung wala na nga akong pakinabang, ganitong klase pa yung bunganga ako, palagay mo ba magugustuhan ako ng tao? Alam mo, isa sa mga pinaka-importanteng bagay sa mundo na malaman mo kung ano standard ng mundo, isa sa mga pinaka-importanteng bagay sa mundo, maintindihan mo kung ano standard ng mundo, tapos i-minimit mo na yung standard, ine-exceed mo pa, then you can execute on whatever personality that you want. Kung gusto mo maging maangas na katulad ko, pwede. Kung gusto mo maging malamlam na katulad ng ibang mga tao, pwede rin. Pero ang importante, alamin mo kung ano standard ng mundo, i-meet mo yung standard ng mundo, tapos exceed mo pa. Doon ka lang makakalayo financially, doon ka lang makakalayo intellectually, doon ka lang makakalayo socially, tapos makukuha mo hindi lang yung respeto ng magulang mo, pati yung respeto ng mundo. Yun ang sagot ko ron. May audience impact sa gilid. Tanginang weirdo talaga nung pag may audience impact. Oh, sige, go. Next Tanong question. naman po ni Yul Zian. Okay. Boss Chi, question lang, masasabi mo ba na perfecto ka? Hindi. Wala namang perpektong tao, sabi nga nila di ba? Although may mga nababasa ako sa Biblia mga perpektong tao, katulad ni Job, di ba? Si Job, ang tawag sa Spanish, perfecto y recto. Ha? Perfect and upright. Si Job, nababasa sa Biblia. Si Moises, at marami pang iba pang mga tao, mga perpekto. Sakdal kung tawagin. Pero hindi ako kasama ron sa mga yun, si Raulo. Obvious naman sa buhanga ako eh. Kaya nasagot ko ron. Sige, next question. Ayan. Shoutout mo daw si Nabs GL. Suki. Attendance check, sabi niya. Suki. Ayan. Tanong naman po ni Gabriel Munoz. Anong masasabi mo sa mga tumataya ng loto tapos doon nila inaasa ang harap nila? May kakilala kasi akong ganun. Oo nga, ang dami yun eh. Ano pa harap mo? Gusto ko magkabahay. Gusto magkakotse. Bibili tayo nun. Paano tayo bibili nun? Pag nanalo sa loto. Pagka pinagpala tayo ni Lord. Pagka nanalo tayo sa pagka nakapang-asawa ng kanok. Malabo sa sabaw ng pusit yan. Bakit? Kasi mismo statisticians na yung nagsasabi, mas malamang pa daw na tamaan ka ng kidlat kaysa tumama ka sa loto. Sa akin, simple konsepto. It may take you a few years. Trabahuin mo na lang. Kasi tingnan mo, nakikita mo yung konsepto rito, di ba? Pinapakita ko sa inyo kung magkano yung ginagastos. Pinapakita ko sa inyo magkano kinikita. Ang pinaka-bottom line nun, simple, nakikita nyo rin na tinatrabaho ko paano umabot sa 1 milyon. Eto na nga, pinapakita ko na nga eh. So, eto pakinggan nyo ako Kesa, magtiyaga ka na umasa sa loto, bakit hindi Pilipinas sumabay ka na? Ha? Shoutout naman dyan! Shoutout sa inyo mga tropa, hello. Dito kaya kayo, no? Para makapag-promote kayo, no? Okay, lagay mo na rito. Okay, pambansang hugot. Yeah. Lagay rito, pambansang hugot na dito. Okay lang.
TikTok at saka Facebook. Ito Facebook ko, ito TikTok ko. Ayan, dito ka sa may bandang Shalane. May bandang Shalane. Hello Philippines, hello world. Ayan, I'm founder sa Google. Ayan, founder ng Team Support System on Facebook. Ayan, wala po ako TikTok. So ayan, sa Facebook po ako. Inagawa ko ng live si Lodi eh. Ayos lang ha, walang problema. Sige, punta lang kayo rito, promote kayo ng mga page nyo, mga hanap buhay nyo, promote nyo rito. Sige, tutulungan ako kayo. Brother, ikaw naman, go. Hey you mga Kalodi, what's up? I'm your Kalodi man Eduardo Lagarto from Facebook profile. At syempre, Eduardo Lagarto 688 sa akin TikTok profile mga Kalodi. Thank you so much sa atin dito sa mundo ni Sir Chai Chester mga Kalodi. Panis, Tikman takin na, namin yung masarap niyang sinigang na baka mga Kalodi. Ano Dito po masabi mo? Aba, swak na swak at pak na pak po yan. Eh! Kaya taga-A dyan. Taga-A lang kami dyan. Eh guys. A na A yung masasabi ko dito sa sinigang na baka. A na A talaga. Yun na. Ayos. Okay. Maraming salamat sa pagbisita sa akin. O, sa mga may hanap buhay, gusto nyo promote yung hanap buhay nyo, punta lang kayo rito. Basta magla-live. O, yan. Sige, promote ko kayo. Okay, go next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Chu. Anong dapat mo sanang ginawa nung teenager ka na di mo nagawa? Sana ginalingan ko pa nung sa eskwelahan. Sana ginalingan ko pa. Kasi naalala ko kasi yung panahon na nag-a-apply ako ng promotion, tapos nahirapan ako mag-apply ng promotion. Kasi naka first year college, first sem lang ako. Tapos 5 taon ko pang kinuha yung high school kasi siraulo talaga ako. Hilig ako sa mga gangwar nun, ba? Siguro kung babalik ako sa pagkabata, mas pag-iigihan ko pa yung pag-aaral. Kasi may mga boss ako dati na straight out talaga, talagang tangina, hindi talaga. Socially awkward individuals na mga hindi marunong makisama, pero dahil nakatapos sila yung napopromote, hindi ako. Naalala ko yung panahon na yun. Yun ang sagot ko ron. Mas gagaling ako pa sa pag-aaral. Okay, next question. Sabi ni James Andrew Roa, Boss G, bakit hindi ka pa nag-aanak? Sayang lahi mo, matalino ka pa naman at pogi ka. Hindi naman obligasyon yung pag-aanak. Siguro, kumbaga, parang extracurricular activity na mag-anak. At optional naman yan, hindi naman yan mandatory. Kaya okay lang naman sa akin na hindi naman ako makapag-anak. Kasi I also have the option na kayong lahat maging anak ko. Diba? Lahat ng mga natututo galing sa akin, kayo yung mga anak ko. Ganun. Para si Gil. At saka yung mga iba pang mga empleyado ko. At saka kayo, Pilipinas. Daddy! May audience ka dito. May audience impact lagi. Ang weirdo talaga pag may audience impact. Ang ingay namin dito. Sige, okay, next question. Ayan. Tanong po ni MC Ravens Perez, Boss G, tanong ko lang po, bakit karamihan sa mga tambay, tinatawanan yung mga nagde-negosyo na nag-uumpisa from the scratch? Salamat po at on the way na po ako dyan ngayon. Normal kasi yung kapag katambay, sila yung mga marareklamo, yung mga walang ginagawa, tamad hindi yung mga tambay pero mga tamad in general. Na kung ang dahilan kung bakit katambay tamad ka at hindi dahil natanggal ka lang sa trabaho o talagang wala ka lang trabaho pansamantala, kundi tamad ka talaga, yan yung mga taong tataas ang tingin sa sarili nila pero tignan mo yung resume, walang laman. Common yan, sobra. Mga taong matataas yung tingin sa sarili, walang laman na resume, marereklamo pa yan pagdating sa pagkain pero hindi naman sila nakakapag-ambag. Tapos, yung mga yan, sila yung mga merong standard na kakaiba tungkol sa mga taong nakapaligid sa kanila pero wala sila standard sa sarili nila. Wala sila standard. Na dapat ako ganito, dapat ako ganyan, hindi. Ang tingin nila, dapat sila ganun para sa akin. Dapat sila ganito para sa sarili nila. Dapat ganito, ganyan, gano. Mahilig magmando yung mga yan pero mga walang napatunayan. Sa akin, karamihan ng mga tamad ganun. Pero iba't iba kasi yung mga dahilan kung bakit tambay. Pwedeng dahil natanggal ka lang sa trabaho o nag-aantay ka. Kasi technically, yung salitang tambay, that's short for standby. Yeah. Ibig sabihin, may inaantay ka. Ngayon, naging kumbaga parang naging colloquial na kahit wala ka namang inaantay, tambay ang tawag. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Fuji, naranasan niyo na po bang mawala ng pag-asa, boss? Kaya ako lumabas sa social media eh. Kasi, alam mo yung parang nothing in this world interests me anymore. Kapag ka nakabuo ka na ng isang sistema na tuloy-tuloy na pumapasok na lang sa iyo pera, tapos wala ka naman ng interest sa kahit na anong bagay, kasi nakuha mo na lahat nabili mo na rin lahat ng gusto mo, tapos lahat ng mga bagay na gusto mong bilhin, na hindi naman nagme-make sense na bilhin, edi hindi mo na lang binibili, life gets really boring. Boring na yung buhay kapag nakuha mo na lahat ng gusto mo.
Tapos, ayun, lumitaw ngayon sa social media. Paglitaw ko sa social media, dapat happy lang. Ngayon, I have something to live for kasi biglang naging obligasyon na ngayon sa akin yung social media eh. Lalo na doon sa mga matatagal lang nanonood sa akin. Alam niyo naman na dapat titigil na ako sa social media tapos kayo yung nag-request na wag akong tumigil sa social media, di ba? Alam niyo yun eh. Kayo yung nag-request na wag akong tumigil sa social media. O ngayon, ano nangyari? Naging obligasyon ko na tuloy itong social media na may mga kapwa-tao ko na nasa likod ng screen na ang gusto ay umusad yung mga buhay nila. Tapos nakikita nila ako as parang someone na parang guiding light kahit hindi naman ako karapat-dapat na maging guiding light ninyo. Hindi ko nga alam kung bakit sa akin kayo nanonood eh. Hindi ko alam kung bakit sa akin kayo nanonood eh. Siguro, due to lack of options lang, ganun. Wala masyadong appealing sa internet eh. Kasi yung mga iba, I got the best of both worlds eh. Meron ako magkabilang panig ng buhay. Nakita ko yung buhay na sobrang yaman. Nakita ko rin yung buhay na sobrang hirap. Tapos balik ulit sa sobrang yaman. Balik ulit sa sobrang hirap. Nakita ko yung magkabilang panig ng mundo eh. Wala namang influencer halos na kaparehas ko. Napaka-konti lang namin dito sa Pilipinas kung meron man eh. Wala masyadong impactful na nakita yung magkabilang panig ng mundo na appealing enough para pakinggan ng mga tao. I may be wrong. Maaaring mali ako. Pero, ano nga yung tanong? Ay, nawalan ka na po ba ng pag-asa? Nawala ng pag-asa? Oo, bago ako lumabas sa social media. Masamang tao kasi talaga ako eh. Yun totoo, masamang tao kasi talaga ako eh. So, syempre, alam mo yun, may mga pagkakataon sa buhay mo, lalo na once you're getting older, when you're getting older, alam mo yun, yung konsepto na parang wala ka ng interest sa lahat ng bagay na nandito kasi nakuha mo na lahat ng gusto mo eh. Pag nakuha mo na yung lahat ng gusto mo, magiging boring na ang buhay. Tapos parang, alam mo yun, hindi naman sa kawalan ng pag-asa, pero nawawalan ako ng dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Nakita ko yung panahon na yun. Oo, nakita ko rin yun. Naging katulad nyo rin ako. Pero hindi naman ako suicidal. Okay lang naman ako. Excited lang ako na makita yung kabilang buhay. Curious kasi ako rin sa kabilang buhay ko ano meron dun eh. Hindi dahil nawawalan ako ng pag-asa, kundi talagang, alam mo yun, ano kaya meron dun? Kasi dito sa mundo, nakita mo na lahat na meron dito eh. Oo, hindi ko pa nga napupuntahan lahat ng mga lugar. Hindi ko pa rin natitikman lahat ng pagkain. Hindi ko pa rin na-experience lahat ng mga pangmagagarang mga bagay. Pero, alam mo yun, you get a glimpse of what's going on in the other side of the world because of the internet. May internet na eh. Makikita mo ngayon kung ano yung mga meron dun. Tapos yung mga meron dun, in comparison dun sa mga meron dito, konti lang naman ang diferensya. Maganda ang Pilipinas, totoo, maganda talaga ang Pilipinas. Sobrang ganda ng Pilipinas. Number 2 tayo sa Bahamas, sa buong mundo. Sa mga beaches. Sobrang ganda ng Pilipinas, hindi ko nga gustong pumunta na ibang bansa eh. Ang ganda-ganda rito sa Pilipinas, sobrang ganda rito sa Pilipinas. Gulay, bentay. So yun, tungkol doon sa nawawalan ng pag-asa, there was a time in the past, bago ako lumitaw sa social media, hindi sa nawawalan ng pag-asa, pero nawawalan na ako ng dahilan. Nawawalan na ako ng dahilan para mabuhay. Until, there was you. Kayong mga kapwa-tao. Until there was you. Yun ang sagot ko doon. Hindi, masyado serious. Ay, muna tayo guys. Sige. Okay. Taga-A ako. Sige, go. Next question. Ayan, tanong naman po ni Chu. Worth it ba mag-enroll sa mga trusted mentor boss katulad nila MJ Lopez? Trusted ba talaga? Hindi naman porke lumitaw sa internet, trusted na kagad eh. Tignan nyo yung credibility ng mga tao na yun. Tignan nyo yung credibility ng mga tao na yun. Kasi sinasabi mo, yung mga tao sa internet, tas nagbigay ka halimbawa eh, di ba? Tignan nyo yung credibility ng mga tao na yun. Yung isa, nag-promote ng parang Ponzi scheme. Di ba? Tapos pagkatapos nun, dinis-associate niya yung sarili niya doon sa parang Ponzi scheme na pin-promote niya. So yung mga tao ngayon, nadali. O tapos ngayon, ano na ngayon naman nangyari doon sa mga tao na yun? Wala. Wala, nakuha pa ba nila yung pera nila pabalik? Hindi na. Diba? Alam mo, mag-iingat kayo, hindi porket nasa internet yung mga putang inang may mentor-mentor na. Alam mo, ako nga, diretso I stay away from the word mentor. Ako, personal, I stay away from the word mentor. Kasi ang karamihan ng mga nasa social media, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga putang inang mga mentor-mentor na yan, ang general majority dyan, scammer. General majority dyan scammer. Tingnan mo, kakatapos nga lang nung era nung isa, di ba? Nakita ninyo nagbebenta ng course? Asa na ngayon yung nagbebenta ng course na nagme-mentor-mentoran? Wala na siya. Wala na siya sa internet. Wala nang balita kung ano nangyari. Na mayroon pa rin siya mga ina-upload na video. Pero tingnan mo wala na nanonood ng mga videos niya. Sa akin, simple lang naman ang konsepto di ba? Kung talagang meron ka talagang gustong mga tao, kung sino man yung gusto mong maging, dun sa kung ano man yung industriya na gusto mong pasukin, dumiretso ka na lang dun sa mga tao na yun. Pero ingat kayo sa mga networker, puta. Ang lakas nila mang-hype, tapos wala naman laman. Ingat kayo sa mga networker.
Diretsahan, ingat kayo sa mga networker. Yung mga tao na yan, ang general majority dyan sa mga yan, ang lakas mang hype. Yayaman ka, 3 months. Tangina mo, 3 months? 3 months? Magiging milyonaryo ka galing sa wala? Tangina, alam mo, absurd eh. Wala man lang consideration na baka wala ka nung necessary skill. Wala kang communication skills, wala kang financial management skills, wala ka nung mga necessary skill, wala kang people skills. As in, talagang mahiyain ka talaga. Sasabihin nila 3 months magiging milyonaryo ka, bibigay mo lang yung pera mo sa kanila. Tapos bahala ka na ngayon sa buhay mo pagkatapos nun. Tangina, daming ganyan sa internet. Ingat kayo, lalo na yung mga term na mentor, putang ina, karamihan dyan, scammer. Sa akin ngayon, dati kasi, pag sinabing pag sinabing networker, ang dinig ko dyan, scammer. Ngayon, pag sinabing networker, pag sinabing mentor, ang dinig ko na rin dyan, scammer. Diretso. Sorry pasensya na kayo. Sasama lang loob nyo sa akin. Pero pag sinabing mentor, sa akin, scammer na kagad yan. Scammer na kagad yan. Kasi in the first place, tignan mo, may mga taong ang mismong may mga taong ang mismong negosyo nila, yung pagme-mentor na nila pero wala talaga silang ibang negosyo bukod sa pagme-mentor nila. Anong assurance ngayon nagagana yung putang inang mentorship na yan? Sa akin, kung magpapa-mentor ka na lang, magpa-mentor ka na sa mga totoong mga resultado. Dun, sa mga totoong resultado, nasan yung mga yun? Nasa eskwelahan, business schools. Pasok ka ng business schools, medyo may kamahalan lang, pero guaranteed yun. Yung mga matututunan mo doon, tried and tested, nasubukan na nila sa CHED, nasubukan na nila sa kung saan-saan. Alam mong merong certificate mismo na pag nakapasa ka doon, na natapos mo yung buong mentorship program, ang tawag course, magkakaroon ka ng diploma. Tapos pag nakakuha ka ng diploma, mapapakinabangan mo yung diploma para makapag-apply ng trabaho, para ma-promote sa trabaho, para lumaki yung kinikita mo, para makapagnegosyo ka pag nakaipon ka na kasi malaki na yung kinikita mo. Make sense, Pilipinas? Make sense? Yes! Takin. Medyo arewa pa ako sa gilid. Ang saya pala ng ganito, no? Lagi nga kayo dito. Libre ko ng sinigang nyo. Taga-A lang. Ang saya, no? Takinang yan. Parang katulad nung kay Willie Rebillame. Kung si Willie Rebillame, may mga dancer na gumaganon. Ako naman may mga taga-A din sa gilid. Sama. A! Takin na panalo. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni Masikip ang... basta Masikip ang mani. Sige. Boss, serious question po ito. Nahawa po ako ng AIDS sa asawa ko. What should I do? At hindi ko naman po maiwan ng asawa ko dahil may mga anak kami. At natatakot po ako ngayon kasi buntis din po ako. Okay. Ganito, punta ka na kagad ng DOH o San Lazaro. Pa-check up ka na kagad. Tapos alam mo nang nahawa ka, merong maintenance libre lang. May maintenance meds yan para dyan. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman kasi kayo nag-iisa. In case hindi nyo alam, ang dami ninyo. Mga nagme-message sa akin. Meron pang isang seaman. Asawa ito ng seaman. Yung asawa ng seaman na yon, wala na may ibang gumagalaw sa kanya. Tapos nakuha siya ng asawa niya, batang-bata pa siya. As in parang GC6 pa lang yata. Wala siyang experience sa trabaho. Yung lalaki, good provider. Ngayon, syempre yung lalaki lumalabas ng bansa, ganon, bla bla. Labas ng bansa, uwi ng Pilipinas. Labas ng bansa, uwi ng Pilipinas. Tapos isang panahon, good provider yung lalaki, babayero nga lang sobra. Tapos sugarol din at the same time. Gusto niya nang iwan. May anak sila 4. Tapos, paglabas ng bansa, uwi ng Pilipinas. Tapos may isang panahon, hindi na nakasampa ng barko ito si lalaki. Tapos, after some time, kaya pala hindi makasampa ng barko kasi may AIDS pala si lalaki. Ang bad trip na parte doon, si babae nahawa. Gusto niya nang hiwalayan. Ang problema, hindi niya mahiwalayan kasi nga good provider nga. Tapos, ang mabigat na parte doon, nahawa pa siya ng AIDS. Tapos, ang mabigat na parte doon, kaya hindi niya mahiwalayan, may 4 na anak sila. Parehas lang sa kanya. Ito buntis pa, sir eh. Ito suggestion ko. Diretso ka ng DOH na o diretso ka ng ospital na, tapos magpapa-check up ka lang naman dyan, tapos ire-recommenda ka na kagad nila doon sa kung saan man makakapagbigay sa inyo ng ng maintenance meds. May maintenance meds yan. Walang gamot, pero merong maintenance. Para, kumbaga, yung mga virus, parang hindi ko alam, ang paliwanag doon, parang matutulog yung virus. Ganun ang konsepto, matutulog. So ngayon, hindi ka na nakakahawa, tapos at the same time, you will still live a normal and full life. Yun.
Yun ang suggestion ko. Wag mo na masyadong damdamin. You just have to make sure na iniinom mo yung pinapainom sa inyo ng mga doktor. Wag mo na masyadong damdamin kasi bababa ka niya papuntang depression eh. Oh. Tapos lalaglagan to ka mo, tapos bababa ang energy mo, tapos isang araw baka may isipan mo pa magpakamatay. Marami kasing yung mga nandun sa naalala mo yun, 'di ba? Yung dalawang babae na gusto na magpakamatay. Ako pakiramdam ko yun eh. Pareha silang mukhang okay yung katawan. Pero sila rin yung may sabi, gusto nila magpakamatay kasi may sakit daw sila. Pero pareha silang okay yung katawan. Totoo yan. Wala kasing sintomas yan eh. Yun ang mabigat eh, wala sintomas. Di mo lang alam. Tapos isang araw, magdi-deteriorate na yung katawan mo. Pero yung talking about nasan sila? May sariling lugar? Wala. Hindi na kailangan ng sariling lugar para dun. Meron namang maintenance meds yan eh. Pa rin sa community. Normal. Basta iniinom lang yung maintenance meds. Yan yung sabi ng mga doktor. Yun yung sabi ng mga Physical doktor. You contact. just have to make sure na hindi mo na ikakalat yan sa iba kasi sisiping sa iba. Trouble ka dyan kapag sumiping ka pa sa iba. Pero pagka naman base dun sa mga nabasa ko, pag iniinom mo yung maintenance meds mo, magiging normal yung buhay mo. Magiging normal. Ingatan nyo nga lang yung sarili nyo kasi kailangan talaga magli-living healthy life ka na yan. Titigilan mo lahat ng bisyo, titigilan mo puyat, titigilan mo pagkain na wala sa lugar. Magiging healthy living ka dyan. Ang tanong kasi din kung ano. Minsan yun na rin mismo yung makakapagpabago ng buhay mo eh. Yung kapag may sakit ka o kung ano man na nangyari, biglang isang araw ma-realize mo, tanginang ikli lang pala ng buhay. So I have to make the most of this finite amount of time that I have here dito sa mundo. Saglit lang ang buhay eh. Minsan dun mo na ma-realize na saglit lang pala buhay kapag minsan may pagkakataon, may close call ka. May close call ka. Either yung kamag-anak mong malapit namatay, tapos siya kayo ngayon mag-uusap-usap, tapos ang bilis talaga ng buhay, no? Una-unahan lang talaga, no? Tapos tingnan mo, paglipas ng isang linggo, balik ka na naman sa normal na buhay mo na para akala mo mabubuhay ka uli na walang hanggan. Ang mga tao, akala nila mabubuhay sila na walang hanggan eh. Walang nagko-consider na tangina pwedeng ang bukas mabangga ka, naglalakad ka lang sa kalsada, patay ka eh. Walang nagko-consider na pwedeng bukas kinagat ka ng aso tapos hindi mo napapansin, puta may ano ka na pala eh, may rabies ka na pala eh. Wala nga nag-iisip ng konsepto na pwedeng pagtulog mo, hindi ka na nagising dahil either na stroke ka o inatake ka sa puso dahil alam mo yan, kung ano man yung dahilan, mahina puso mo o mahina utak mo o kung ano man ang dahilan, pero healthy living ka. Meron akong kilalang healthy living, puta, namatay siya at 45 years old. Cancer. Wala siyang balay until stage 4 na. Healthy living yun. Diba? Alam mo, you have to make the most of this finite amount of time that we have here in this world. Saglit lang ang oras natin dito sa mundo. Huwag mo ilaan yung oras mo sa kayabangan, na putang ina, bibili ka pa ng parang sports car, na wala namang masamang bumili ka niyan. Pero para dun na umikot yung buhay mo sa sports car, sa Rolex, sa dami ng pera, na eventually iiwan mo rin naman yan, tapos paglipas ng panahon, 100 taon mula ngayon, wala na rin man sa lahat ng mga pag-aari mo yun sa'yo eh. Kahit nga yung mga anak mo, baka hindi na sa mga anak mo yan eh, pinag-agawan na nila yan eh. So ako, masasabi ko lang sa inyo, matulad nun sa mga may AIDS, you just have to make sure na ginagawa mo yung parte mo para manatili kang healthy. Tapos, inumin mo yung pinapainom sa'yo ng doktor. You will still live a normal life. Pero ako, I strongly suggest you consult the doctors pagka ganun na. Yun ang sagot ko ron. May nagtanong dito, sir, saan ka daw po? Nandito kami sa mahabang parang Barangay Hall, Angono Rizal. Hey! Thank you yun. Nag-comment din sa akin, wow, sana all na-meet ni Papa sa hugot si Sir Idol. Idol yan, palagi ako nakabang sa Facebook niya. Salamat. Na-appreciate ko. Thank you. Sige, go. Next question. Di siya question, pero sabi ni Vicente Birada, speak while bleeding, isang hug sa'yo, boss. Salamat. Ayan. Yeah. Tanong po ni Ronnie Ekot, boss, ask ko lang po about sa pag-ibig. Paano mo masasabing mahal mo pa o naaawa ka na lang? Picture daw. Love is a choice. Pinipili yan. Kasi yung pag-ibig na nararamdaman lang, lumilipas din yan. Parang pag-ibig ng laman. Pagka may anak na, pagka mataba na, kapag, alam mo, hindi na masyadong naliligo kasi pagod na sa buhay, pinapabayaan na eh. Tapos nawawala rin ng kusa yung pagmamahal. Yung pag-ibig na nararamdaman, kusang nawawala yan. 3, 2, 1. Isa pa. Director yan.
Oh, ayusin mo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Okay, thank you. Salamat, brother. Ingat kayo, ha? Thank you po. Okay, going back, yung pag-ibig na nararamdaman, pag-ibig ng laman, humuhupa yan. Pero yung pag-ibig na pinipili, na hindi na importante kung ano pa itsura niya, siya yung pinili mo. Hindi na importante kung ano pa naging ugali niya, pagkatapos nun, siya pa rin yung pinipili mo. Tapos you are helping each other to be a better person every day. Araw-araw, tinutulungan niyo yung isa't isa na maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Yun yung nananatiling klase ng pag-ibig. Yung pag-ibig na pinipili. Yeah. Pero yung pag-ibig na nararamdaman, lumilipas din yan, Sana humuhupa ako rin yan. pinili. Maraming sabi nga raw nila, pinakbet daw eh. Bakit pinakbit? Pinak lang, pero di ko talaga bet. Ang sakit! Uy! Oh my God! Wala ako natulungan dito. Ito talaga si Chester Sa akin, simple ang konsepto. Marami kasing iba't ibang klase ng pag-ibig eh. And it's up to you para pag-aralan yung iba't ibang klase ng pag-ibig so you can experience and enjoy all of them. Maraming iba't ibang klase ng pag-ibig. Ako mas prefer ko kasi yung parang katulad ng kaligayahan. Hindi ako umaasa dun sa kaligayahan na hindi nananatili sa pagkakasala. Mas umaasa ako dun sa kaligayahan na pinipili ko talagang maging masaya sa mga bagay na alam kong tama. Katulad lang din ng pag-ibig. Hindi ako umaasa dun sa pag-ibig na nararamdaman. Umaasa ako dun sa pag-ibig na pinipili. Kasi mas malaki ang panig nun pagdating sa sa mahabang panahon. Isipin mo yung konsepto na kung halimbawa 20 years old naging kayo. And you will live for up to 50, 60 years old. That's 40 long years. 40 anyos na siguro o 39 anyos na siguro yung mga magiging anak nyo nun. O yung mga anak nyo nun. Ang tagal na panahon nung 40 years kayo magkasama. Araw-araw yung istorya at istorya nyo lang araw-araw yung naririnig nyo. Magkakasuyaan ka talaga kapag ka ganun. Okay na? Mainit na? Okay. Magkakasuyaan talaga kayo kapag ka ganun. So, you make sure, importante na more than just the feelings, you choose each other through sickness and in health, through richer or for poorer, till death do us part. Sir, pwede magtanong? Dito. Gail, bigay mo yung mic. Dito. Hindi, ibang mic to. Ito yung mic ko dito sa May live. tatanong lang po kayo, sir. Dito ka. Gusto mo makilala, diba? O, dito ka. Pumesto ka dyan. Dito. Yan. Dito talaga ako. May tatanong kasi ako sa Lodi ko eh. Kasi, di ba, kung kilala ng lahat, alam natin na very familiar si Doc Willie Ong. Alam natin na yung mga vlog niya is regarding health, di ba? Yung lahat ng vlogs niya, nagtuturo siya about health, kung paano maging healthy living, di ba? So, ano yung opinion, ano yung masasabi ng isang Chester na ngayon dumaan siya sa ganong sakit na cancer? One way or the other, we're all going to die. One way or the other, we are all going to die. One way or the other, we're all going to die. So regardless if it's through sickness, regardless if it's through accident, regardless if it's through somebody else's hands, we are all going to die. Lahat naman tayo may kanya-kanyang sakit eh. Minsan, di mo lang alam. Tulad ni Doc Willie, hindi naman niya alam na may sakit siya. Tapos isang araw, biglang kailangan niya na magpa-check up. Tapos eventually, siya pala may sakit din. Kasi nagtuturo siya ng mga di ba? Oo, wala tayong pagdududa dun. Kahit mga doktor mismo, sila rin nagkakasakit. Kahit mga doktor, sila rin mismo nagkakasakit. Andun na tayo, prevention is better than cure. Nandun na rin tayo doon sa konsepto na sila mismong manggagamot, nagkakasakit din. Andun tayo eh. Diba? Bakit? Kasi finite beings tayo. Because of our telomeres, hindi sapat yung paghihiwalay ng telomeres natin at nabibitin tayo kung hanggang saan lang yung kayanin ng mga yun. In case hindi nyo alam, Google nyo na lang. Yung telomeres ang in charge kung bakit tayo namamatay, kung bakit tayo tumatanda, at kung bakit kailangan pa nating mamatay. Meron bang gamot na pagpabata? Olay, look 10 years younger. Hey! Walang ganun eh. Para i-reverse yung aging process. Ang pwede lang, maintenance. Baka siguro konti, mapapabata mo ng konti, siguro reversing din yung damage, kung reversible pa.
Pero alam mo, isa sa mga bagay na hindi natin maiiwasan, kung paanong itinakda sa mga taong minsang mamatay. Itinakda na sa mga tao minsang mamatay. So regardless kung ano pa yung cause of death, kahit doktor ka pa, isipin mo it will take you somewhere close to right about plus or minus 100 million pesos para ipar-cryogenics mo yung katawan mo. As in, buong katawan mo ilalagay sa isang malaking tube, lalagyan ng liquid nitrogen, ipapadala sa California para one of those days when the technology comes na kaya na ulit buhayin ng technology ang mga patay, kasama ka sa pila. It will take you around 100 plus or minus million pesos. Pero wala pa ring assurance yun. Bakit? Kasi itinakda kasi sa tao minsang panahong mamatay. Tapos hindi rin naman natin mamap hanggang ngayon yung conscious mind eh. Hanggang ngayon hindi pa rin natin mamap yung conscious mind. Subconscious nga hindi pa rin natin mamap ng buo eh. Conscious mind pa kaya mamap natin ng buo. Pero yung isang Chichester ba? Tungkol dun sa tinatanong mo, tungkol kay Doc Willie Ong, kasama kasi talaga sa pagtanda yun eh. And he's already 60 years old. Kasama sa pagtanda yun. One way or the other, magkakaroon siya ng sakit. One way or the other, may mangyayari sa kanya and it will cost him his life. Ako naman personal, I think, and I may be wrong, kasi nagmamalasakit din ako kay Doc Willie. Shinare niya nga recently yung post ko eh. Nag-post ako tungkol sa kanya, tapos shinare niya yung post ko. Palagay ko hindi na siya dapat pumasok sa politika at that age. Palagay ko. He might as well be spending his last few years worrying or investing in the afterlife rather than in this life. Hindi na para pumulitika pa. Kasi isipin mo yung konsepto na ako naman with all the knowledge that I have about so many things, alam ko rin may konti akong alam sa politika. Pero hindi ako tumatakbo sa politika kasi yung laban ko, it's far better than just politics alone. Hindi ako interesado sa politika. Payat ang politika. Payat. Oo, marami kang magagawang tulong sa kapwa-tao mo. Pero mas malamang natignan pa nila yun as namumulitika ka kaysa tumutulong ka. Mas malaki magiging impact ko sa lipunan as an influencer versus tatakbo ko sa politika. Hindi ako interesado sa politika. Ngayon, kung ang tinatanong mo tungkol sa pagkakasakit ni Doc Willie Ong, ano masasabi ko ron? Lahat tayo dadaan sa ganun one way or the other. Lahat tayo mamamatay one way or the other. And it's just normal human process. Curious lang ako, sir. Ang isang Chichester po ba naniniwala sa reincarnation? Hindi ako naniniwala sa reincarnation. Unang-una, hindi siya practical paniwalaan. Bakit? Kasi pag naniniwala ka sa reincarnation, hindi na importante sa akin kung totoo pa o hindi ang reincarnation. Pero ako personal, hindi ako naniniwala sa reincarnation. Bakit? Kasi hindi practical paniwalaan yan eh. Hindi practical. Bakit hindi practical? Yung konsepto lang na, hindi, pumalpak ako dito sa buhay na to. Magpapakamatay na lang ako para susunod na buhay, gagalingan ko. Magkakaroon ka ng ganun eh. Diba? O, pumalpak ako dito sa buhay na to, bawi na lang next life. Hindi nyo ba naririnig yung mga ganong kawikaan? Total. Bawi na lang next life? Diba? Mas okay na sa akin, galingan ko na lang dito sa buhay na to. Na oo, pumalpak ako ngayong araw, bukas mas magaling na lang ako. Bukas titindihan ko na lang, lulupitan ko na lang bukas. Kesa yung tanga na pumalpak ako ngayon, bawi na lang next life. Pasabugin ko na lang yung ulo ko. Hindi nagme-make sense sa akin yun. Hindi nagme-make sense sa akin yung konsepto na willing kang isugal yung meron ka ngayon para baka sakaling meron pang susunod. Tangina. Hindi practical yun. Hindi practical sa akin yun. Mas practical sa akin, galingan ko na rito kasi maaaring ito na yung huli. Hindi ako sigurado kung ano nasa kabila. Hindi ako sigurado. Basta ang alam ko na malaki possibility, merong gumawa sa lahat ng bagay because of so many things that are buggling inside my head na masyadong maraming order at napakakonti ng chaos. Ang daming order eh. Yung Fibonacci, yung alam mo yun, golden ratio, yung pi, ang daming order dito sa universe in general. Mula sa mga pinakamaliliit hanggang sa mga pinakamalalaki, everything has a certain order that's being followed. May order na sinusunod na oo, may mga sumasablay, may mga pumapalpak na unusualities. Andun na tayo, wala tayong pag-uusap doon. Pero sobrang daming bagay na hindi natin kayang ipaliwanag na merong sinusunod na order. Sino naglapat ng order na yun? Sino naglapat? Hindi ko alam. Ito sa akin, simple lang ang konsepto. Simple lang sa akin ang konsepto. Hindi ko alam kung sino naglapat. Pero merong malaking possibility para sa akin that is boggling my mind kung sino gumawa nitong lahat ng bagay na to. Sino naglapat ng order. Mas okay na sa akin galingan ko dito sa buhay na to na baka kasi wala na kasing kadugtong dun sa kabila na magiging ibang species ako.
Kesa yung umasa ako na mayroong pang ibang species na magiging ako at dito pa rin yun at baka sakaling paglipas ng panahon, umangat ng umangat yung dami ng mga kabutihang nagawa ko as a lower form of species, tapos magiging tao ako ulit, and then I will be given another chance. Baka kasi wala na akong chance. Baka ito na yun. Kaya gagalingan ko na lang dito. So it doesn't matter na kung merong reincarnation o wala, gagalingan ko rito sa buhay na to. Ganun kasimple yun. Nagme-make sense ba sa inyo, Pilipinas? Nagme-make sense ba sa inyo? Baka pwedeng makisuyo sa inyo. Baka pwedeng i-share ninyo yung live ko. Kasi hindi naman ako makikinabang dito eh. Wala naman ako monetization eh, diba? Wala naman ako. Kung nakikita niyo, walang ads ito eh, diba? Walang ads, diba? Oh, so alam niyo na, hindi ako nakikinabang dito. Kung mag-send man kayo sa stars, optional na lang sa inyo yun. Kasi itong Project 1M ko pala, activated yung stars eh. So ngayon, kung mag-send kayo stars, optional na lang yun. Pero ang nire-request ko sa inyo, pakishare nyo na lang. Kasi maaaring yung mga tanong mo, tanong din ng ibang tao eh. Eh di nakatulong ka na sa kapwa-tao mo pag share mo ngayon yung live. Paki-heart, paki-like, paki-share na lang. Para kumalat sa mas marami pang mga tao. Wala naman akong kinikita rito. Alam nyo wala akong monetization. Alam nyo yan, Pilipinas. Alam ninyong wala akong kinikita rito. So kung bumili ka man ito pinaghanap buhayan namin. Kung mag-send ka naman ng star, optional lon. Ang hinihingi ko lang sa inyo, hindi na mag-send ng star. Hindi na okay lang ako. Ang hinihingi ko lang sa inyo, share nyo to. Para kumalat sa mas marami pang mga tao. Mas maraming tao yung makikinabang. Kasi yung mga tanong mo, tanong din ng iba. Sige, next question. Eto sir, Agapay Angelo Carlon. Brother, ang bigat na po ng loob ko. Pwede ba ako pumunta dyan at payakap? Halika rito, punta ka rito. Aantayin kita kung gusto mong pumunta ngayon. Anong oras na ba? 1:35. Sige, hanggang alas 3 nandito kami. Meron kayo isa't kalahating oras para pumunta rito. Kung hindi ka man makakapunta, mula alas 8 hanggang alas 3 ng madaling araw nandito kami. Lunes hanggang Linggo. Alam mo to. I will let you on a little secret. Meron akong bibigay sa inyo isang sikreto na hindi ko sinasabi sa mga tao. Type yes kung nakikinig ka sa akin muna, attention. Kami A. Pahingan tubig. Tubig daw, brother. Brother, pahingan tubig. Yes! Yan. Type yes kung nakikinig ka sa akin muna, attention. Kaya ang pinili ko, food business tapos nasa kalsada. Kasi for the longest time, itong industriya na to, wala talaga akong malay dito. Pero nakita nyo nung mga una, iniisip ko clothing, diba? Iniisip ko printing. Iniisip ko ibang mga negosyo bukod sa food. Ang dami kasi nagre-request ng food. Pero it came to my mind as well na kung halimbawa pagkain, palasak na yung sobra yung pagkain. Palasak na eh. Halos lahat na lang ng kanto may nagtitinda ng pagkain eh. Pero isa rin sa mga bagay na ikinonsider ko sa pagdidesisyon na magnegosyo ng pagkain kahit wala talaga akong kamalay-malay sa pagtitinda ng pagkain, yung konsepto na makakapunta kasi sa akin yung mga taong mabibigat ang loob. Yung konsepto na minsan may mga tao kasi na alam mo yun, talagang sobrang bigat lang talaga nung dinadaanan. Na merong option na makausap ako ng personal. Kasi kung napapansin ninyo, hindi naman ako madamot sa oras, di ba? Although time is everything that I really have. Yun lang talaga meron ako, yung oras eh. Yun lang meron ako. Wala akong kahit na anong iba. Lahat ng pera ko hindi sa akin, lahat ng properties ko hindi sa akin, lahat ng sasakyan ko hindi sa akin, lahat ng motor ko hindi sa akin. Paano hindi sa akin? Pagkamatay ko, wala namang mananatiling nasa pangalan ko dyan sa lahat ng yun eh. So lahat yan hindi sa akin. Ang meron lang talaga ako na sa akin talaga, yung ibinigay sa akin na oras ko. Yun lang. Yung konting oras na meron ako rito, I would want to spend as much time with my people for as long as possible. Amen. Konti lang kasi yun. Konti lang yung oras na binigay sa akin. We don't get to stay in this life for very long. Yung konting meron sa akin, I want to spend it all with you.
gusto kong ano, yung konting oras na meron sa akin, gusto kong ilaan sa inyo. Kasi, yun lang talaga yung mga bagay na meron ako. Yung oras lang yung meron ako. Wala na akong ibang meron sa akin. Tapos yung konting oras na meron ako, ang theory ko, and I may be wrong, ang theory ko, ang hula ko, na baka tsumamba, yung konting oras na meron ako, if I spend it with so many people, and so many people have benefited from my time, na wala akong hinihinging kapalit ng oras ko, baka sakali, pagdating ko sa kabila, marami akong saksi, na hindi naman ako masyadong masabantay. Yun. So, yung mga, lalo na yung mga mabibigat ang loob, hindi na importante kung bumili ka rito o hindi na importante, hindi na. Hindi, pumunta ka rito, makipagkwentuhan ka sa akin, nag-e-enjoy ako. At isa sa mga bisyo ko ito, isa sa mga pinaka-paborito kong bisyo that I really want to spend so much time, I want to waste my time with people. Kung pagsasayang ng oras ang pakikipag-usap sa mga ordinaryong tao na mga namomroblema sa buhay nila, then I want to spend all of my time with. Kasi kung di nyo nakikita, wala nga tama. Yung mga influencer mo, wala nga nagtsatsagang makipag-usap sa inyo. Baka nga yung mga influencer ninyo, tanga na, pag minessage nyo, hindi nga nagre-reply. Partida, business transaction na yung ano yung dahilan kung bakit ka nakipag-usap sa kanila. Ikaw yung magbibigay ng pera para magpa-promote ng negosyo mo sa kanila. Pag maliit yung pera na ino-offer mo, di ka nga re-replyan eh. Pero ako, wala naman ako napapala sa pagre-reply sa inyo eh. Ang general majority, I will say 99% ng halos lahat ng nagme-message sa akin, miserable buhay. And there are a few individuals na na nakikipagtransaksyon at malaking pera. Lalo ngayon, nandito ako, tapos nasa akin ang spotlight, nasa Project 1M yung spotlight. Ang daming nag-uusap-usap tungkol dito sa mga influencer. Ang daming gustong pumunta rito ng mga influencer. Meron yung mga influencer na pumunta rito ng mga nagdaang araw, hindi ko pa ina-upload sa social media hanggang ngayon eh. Pero with all the money that they are offering me, ang Davao nag-o-offer sa akin ng 300,000 para sa isang linggo pupunta ako doon. Tapos kasama ko 6 na staff. Tapos mag-shoot, po-promote yung negosyo ron. Ang offer sa akin 300,000. Ang Cebu nag-o-offer sa akin 250,000. Hindi ako interesado eh. Kasi ang ibig sabihin nun, isang linggo iiwan ko to. Para pumunta ron para sa 300,000. Pero I'm sorry. Kasi hindi ko kailangan yung pera niyo eh. Ang alam ko kasi, ito ang alam ko, mas kailangan ako ng mga kapwa-tao ko kaysa kailangan ko yung pera ninyo. I already have so much. Meron na ako sobra para sa sarili ko. Hindi mo alam kung gaano karami yung bagay na meron sa akin. Hindi mo alam kung gaano karami yung meron sa akin. Hindi mo alam. Wala kang malay doon. Hindi mo alam kung gaano karami meron sa akin. Wala akong nilalabas sa social media. Wala. Every now and then, makakasingit, may pitik na konti, makikita mo. Pero wala ka talagang alam kung sino ako. Pero alam mo, ito isang bagay na sigurado ko eh. With so many things that I have, pag meron ka na ng lahat ng bagay na gusto mo, lahat ng bagay na kailangan mo, life gets really boring. Tapos, tsaka mo ngayon maiisip, what is more to life than money? Ano pa bang meron itong buhay na to na kayang ibigay sa akin ang buhay na to bukod sa pera? Meron ako nakita. It's worth living for, and it's also worth dying for. Yung pag-ibig nung gumawa sa akin. Kasi alam mo, isa sa mga pinakamalalaking nakikita kong driving force sa buhay na to, yung pag-ibig eh. And there's probably a source of love. I want to connect with that source. Gusto kong kumonekta dun sa source na yun, kung sino man siya. That maybe is something worth living for, and that may be something worth dying.
Yun. So, dun sa mga mabibigat ang loob, dun sa mga nawawalan ng pag-asa, punta lang kayo rito. Kahit wala kayong pera, kahit di na kayo kumain dito, okay lang. Makakwentuhan ko lang kayo, makausap ko lang kayo, maligaya na ako ron. At sigurado, susulitin ko yung oras na meron kayo sa akin. Susulitin nyo rin yung oras na meron kayo na ibinigay nyo sa akin. Tapos magkukwentuhan tayo ng marami, tapos mag-uusap tayo ng marami. Tapos baka sakali, yung bigat na nararamdaman ng kalooban mo, baka sakaling gumana. Ayun, sige. Ilang oras na ba? 44 minutes. Sige. Okay. Kuha pa tayo ng ano. Picture daw. Good evening, brother. Liga. Picture ka. 1, 2, 3. Yun. Salamat sa pagbisita, brother. Sige, liga. Ako na, para kunyari. Ako yung nagpa-picture sa'yo. Kaya lang, punasan muna natin mga. Pasig City pa. Salamat, Pasig. Bumisita pa kayo rito. Kanina nga, may mga taga Bulacan tapos may mga taga Laguna. Ayusin muna natin. Wala sa huli. Sige, babagyan natin ng bash. Di ako na yan. Ayos yan. Oh, then. May gusto umakyat Okay. Thank you, boss. Salamat, brother. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Aben. Sige lang, sige. Ako na. Ayan. Ayan. Yun. Aben po. Salamat. Ano pong Okay. masasabi mo sa mga entitled na mga co-worker daw po? Salamat, brother. Saan pa galing? Ako yung nag-send sa'yo ng signal. Saan ka ba nakatana? Dito lang. Kapitbahay. Ako, Ayos. sir, kay last. Oh, sige, go. Na kami pa uwi na rin. 1, 2, 3. Thank you po. May na kayo umuwi. 15 minutes patapos na to. Apa. Sige, ulit. Go. Ayan. Tanong ni Aben, ano pong masasabi mo sa mga entitled na mga co-worker? Lagi namang merong entitled na co-worker. Feeling nila sila tagapagmane. Ang tawag doon sip-sip. Pero sa bagay, may mga iba entitled na co-worker na pakiramdam nila sila yung boss, pero totoo, ayaw din naman sa kanila ng boss eh. Yung mga ganun, pabayabo lang sila. Hindi ka naman nandyan sa trabaho na yan para doon sa mga entitled na co-worker na yun. Hindi ka nagtatrabaho dyan para sa kanila. Tatrabaho ka dyan kasi gusto mo kumita ng pera. At sa pagkita ng pera, meron kang boss sa ibabaw mo. Pag yung boss sa ibabaw mo, masaya tungkol sa trabaho mo, hindi na importante kung ano pa sasabihin ng mga entitled na co-worker. Simple lang ang konsepto. Pag yung boss mo, pag ikaw ang pinaka-paboritong empleyado ng boss mo, tapos performer ka pa, magaling ka sa ginagawa mo, simple lang ang konsepto. Surefire yun. Pag nagkaroon ng promotion, ikaw kagad yung una ipopromote. Tapos, pack yun na lang sila. Ka man na Tatlo na lang. Okay, sige. Next question. Sabi ni Atlee, kung di ka plastic, bakit laging may camera? Naka-live ako eh. Tanga ka ba? Bobo ka ba? Live nga eh, di ba? Nagtatanong sa akin yung mga tao, live eh. Di ba? Malamang. Tanga naman ito, nakakabwisit. Nakakaburat yung ano, naglaan ka nga ng oras para sa kanila para makapagtanong yung mga tao. Tapos sasabihan ka pa na plastic kasi may camera. Saan mang gagaling yung tanong? Diba? Saan mang gagaling yung tanong? Sige nga. Sa'yo, Tapos, shoutout sa'yo. ito pa, kung di pa naman katangahan to, di ba? Pag nagtanong naman sa akin yung mga tao dito, private questions yun, hindi nila gustong iakyat sa social media yung privacy nila. Saan ngayon manggagaling yung tanong kung di ka ba naman, yung bobo talaga, nakakaburot. Sige, go, next question. Ayan. Sabi niya, bakit ka pa nagla-live? Wala ka namang kwenta. Pahabol niya. Ayaw mo na, akong walang kwenta, huwag ka mag-alala, mas wala ka namang kwenta kaysa sa akin eh. Sino ka nga? Diba? Sino ka nga? Kasi ang alam ko, ito alam ko, ako nakakatulong. Kasi ang daming nyo nga nagtatanong eh, diba? Isa ka dun sa mga nagtatanong eh. Ikaw, ano pakinabang mo dito sa mundo? Bakit ba kasi nandito kang putang ina ka? Diba? Ba't kasi nandito ka? Para mag-ilaw. Isip po. Diba? Alam mo, itong mga ganyang klase ng tao, magtataka ka talaga bakit nandito sa mundo yung mga yan, mga anay eh. Panggulo, tapos hindi man lang sila tumitingin sa salamin kung ano ba pakinabang ng mundo sa kanila. Basta nandito lang sila, lilisaw-lisaw ng gugulo.
Nanggugulo, panggulo, istorbo ng mundo. Good evening, brother. Panggulo, istorbo ng mundo, pero hindi sila tumitingin sa salamin para tanongin yung sarili nila, ano kayang pakinabang ng mundo sa akin? Ano kayang nagawa ko para sa mundo? Bukod sa mamerwisyo ng kapwa-tao at kumain galing sa pinaghirapan ng nanay ko o ng tatay ko o ng kung sino mang nakapaligid sa akin, na tangina, sarili ko nga, hindi ko pa kayang pakainin. Tangina, no? Mga ganyang klase ng tao, basura ng lipunan. Sabi niya pa puta. ulit, sir, at they, explain mo nga yung tulong mo, ha ha ha. Sino ka ba? Pakipaliwanag mo nga sa akin, ano pakinabang mo rito sa mundo? Sige, bibigyan kita ng option. Ganito, even better, iakit mo sa live yan. Akit mo sa live, sige. Invite ko to. Sige. TikTok yan? Apo. Sige, akit mo sa live. Di ako, kailangan mag-request siya mag-request. Mag-request ka, dali. Dali, akit ka rito sa live ko. Sige, makakausap kita at nang mahimasmasan ka sa pinagagagawa mo. Mahimasmasan ka kung sino ka ba talaga. Sige, akit ka sa live ko. Pakitin mo sa live. Akit ka daw. Ayan, nag-comment ulit siya saan nang gagaling yan. Hindi, umakit ka sa live. Paliwanag mo sa akin kung ano pinaglalaban mo. Umakit ka rito. Hindi ko ma-invite eh. Dali, akit ka sa live. Paliwanag mo sa akin kung ano pinaglalaban mo. Sige. Kinakomenta Sige. niya siya, akyat ka na, huwag ka matakot. Para mamit Thank mo you sa po. personal si Sir Chai. Saturday, Ganyan talaga akyat. kapag bobo magaling sa type. Pero pagka personalan, ayaw. Ay, ang dami Para nagko-comment, umakyat. umakyat ka. Akit ka. Yung mga nasa comment section. Diba? Akit ka. Ang tapang mo, diba? Sobrang tindi mo, sobrang lupit mo, Akit sobrang na galing mo, yan. super tindi, super kalang ka, diba? Atoms dali. daw kasi. Hindi, wala parang... Akyat, Ganyan siya. ganyan ka na lang? Hindi siya eh. Sige, akyat. Nagko-comment kanina yun ang umakyat. Akyat bata. Bata, akyat. Ang tapang mo, 'di ba? Sige, patunayan mo ngayon yung tapang mo. Dali. Umakyat ka sa live. Paliwanag mo sa akin yung mga pinagsasabi mo. Sa personal mo ako questionin. Huwag mong daanin sa pa-type-type. Ang tapang mo 'di ba? Fake account pa gamit mo 'di ba? Sige. Wala, ayaw na taga umakyat. Tamo? Tangina 'di ba? Alam mo, simple lang naman ang konsepto Kung sobrang tapang mo, ba't hindi ka umakyat sa live? Harapin mo ako personal. Tangina, si Bugoy nga, hindi umubre. Palagay mo, ikaw makakalatay ka? Ayaw talaga umakyat eh. Sagot na ni Idol Chai yung ano mo, yung... Sagot ko na sinigang mo. Halika, umakit ka sa live. Umakit ka sa live. Sabi niya, akyat bahay yan. Kaya dyan, sa bahay umakyat, hindi sa live. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tamo, di ba? Alam mo, kapag matapang ka, ilabas mo yung tunay na mukha mo. Hindi yung ang tapang-tapang mo, gamit mo fake account. Tangina, di ba? Alam mo, may bagong sakit ngayon ng lipunan tapang-tapangan. May bagong sakit ngayon ng lipunan. Yung tapang-tapangan kasi fake account o naka-lock profile. Yan ang common, sobrang tatapang. Bakit? Kasi akala nila di sila kayang balikan. Pero tignan mo, pag hinamon mo naman ng harapan, tapatan, wala ipapalag Walang ipapalag. Meron pa nagtatapon, di ba? Na nagre-recruit. Dapat kung matapang, kasuluhin mo, di ba? Hindi, okay lang yun. Kahit mag-recruit pa sila. At least yun, sa pagre-recruit nila, iniharap nila yung totoong mukha nila. Okay lang yun, mag-recruit pa kayo ng mga tapang-tapangan din katulad nyo. Basta haharap kayo. Pero tangina, napakatapang mo kapag ka-type-type lang, baka kunin ka ng militar niyan sa ipinapakita mong katapangan. Iharap ka sa Diba? West Philippines. Harap ka sa West Philippine Sea, sobrang tapang mo di ba? Wala nang kanin. Wala na kanin? Okay. Wala na rin gas Takbo na lang. Hindi, meron pa tayong gas, ito. Meron dito. Bili lang tayo. Sige, go next question. Ayan, nag-comment siya at day, kaya mo ba daw? Alam mo, pinapaakit na nga kita Tangin ng bobo mo naman. Ako pa yung tatanungin mo kung kaya ko. Pinapaakit ka na nga di ba? Bilisan mo na, umakit ka na lang kung akit ka, hindi yung dahi-dahi mo pandada. Ako sasagot. Siya daw sasagot. Akit ka, ako sasagot sa'yo. Hey! Asa na yan? Bakit eh? Alam mo, simple lang naman ang konsepto Kung totoong matapang ka, di umakit ka sa live, hindi yung tinatapang-tapangan mo ko kasi dinadaan mo sa pa-type-type, gamit yung fake account mo. Paano? Kasi duwag ka kasi, hindi ka kasi pinalaki na maayos na magulang mo. Ay, sabi pa niya, nagsama ka pa ng lalaki at day. Umakit ka na lang kasi sa live, di ba? Sige na, kumuha ka na ng iba. Sarap yung sinigang.
Umakit ka rito. Ano, walang kwentang tao eh. Ano yan, basura ng lipunan yan. Sige na. Tawa ng Hindi na, tawa wag na tuloy. natin, wag na natin magbigyan ng basura ng lipunan. At Ayan. yan yung nagpapakain sa ego nila eh. Tignan mo ngayon, tumitindig na balahibon yan. Tangina, kinakabahan niya, baka nanginginig na kaya, habang nagtatype eh. Bakit? Tapansin siya eh. Diba? Tapos tingnan mo, hindi ngayon kayang umakit sa live. Alam mo, simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Pag basura ka pa ng lipunan, pag wala kang pakinabang kahit sa sarili mong magulang, manahimik ka. Oh. Ako may 42,000 na. Sige, next question. 1M. Ayan, tanong po dito kanina, sabi niya po, sir, last question po ba, sir? Sige, go. Okay. Tanong niya, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero ang tanong niya, sir, para sa nalalapit na election, sir. Wala na kasi naubos na itong isa. Ayan. Sabi niya po, para sa nalalapit na election, ano daw pong mapapayo mo sa mga Ayoko na muna kabataan? nung election. Tangina, wala namang kwenta yan. Ano mapapayo mo sa mga politiko? Hindi naman nakikinig sa akin politiko. Hindi Ano mapapayo sa mga bumoboto? Hindi naman nakikinig sa akin yung mga bumoboto. 'Di ba? Okay, sige, next question na. Ayoko muna ng mga politika. Hindi naman ako sasalang dyan sa politika. Tsaka wala rin naman pakinabang na babanatan pa natin yung politika. Eh, yung mga nanonood sa akin, baka mga hindi nga botante, katulad ng putang inang yun eh. Sige, go. Fake account lang. Matapang kasi fake account. Alam mo, totoo, kung matapang ka talaga, pumunta ka rito. Lumabang ka sa akin ng Isa pa, debate. sir, may sasabihin. Dito mismo, harapan. Naghihingi sila ng advice about sa pagboboto, no? Pero kung tapalan yung mukha nyo ng 500, eh. Makikinig ba kayo sa advice ni Chichester? Tigilan nyo nga ako. Sige, go. Ayan. Doon tayo sa iba. Hanap tayo question. Hanap ka ng question. Yung mga kapakipakinabang sa kapwa-tao natin, hindi yung mga tungkol sa politika kasi saglit na panahon lang naman yun. Wala namang kwenta yung ano, usaping ano eh. May nagtanong dito kanina, sir, sabi niya po sa akin. Ayan. Ang tanong niya po sa'yo, sir. Sabi niya po sa akin. Talaga sabi niya sa'yo? Hindi. sorry. Ang tanong niya po kanina is... Ay, nawala na yung tanong eh. Tanong po ni Maisan, sir, anong masasabi mo kay Bugoy na Kuy-Kuy na kinakausap yung in-check ng Tagalog? At least okay pa yun. Kasi technically, inaasar niya yung ano, in-check eh. At least kahit paano, okay pa yun. Nakita ko nga rin yun. Eto, sir. Dumaan din sa yung speed. Jeff Carpio. Okay pa yun. At least kahit paano, diba? Exercise. Hindi, yung kinakausap daw yung i-check ng Tagalog. Okay pa yun. Okay pa yun. Kasi nandito tayo sa bansa natin eh. Ayos-ayos pa yung parte na yun. Tanong po ito ni Jeff Carpio, sir. Brother, what makes you vulnerable and ano ang kahinaan ng isang Chichester? Kahinaan ko? Totoo, hindi ko rin alam eh. I haven't thought of it well enough. Hindi ko rin alam. Hindi pa ako nagsuswot sa sarili ko eh. Hindi ko alam. Ano ba kahinaan ko? Pagka merong inosente siguro na inaapi, hindi ko matiis yun. Kahinaan. Hindi ko matiis. Nagiging emotional ako sa ganun. Isa pa, niisip ko rin kasi. Niisip ko nga rin. Ano nga kahinaan ko? Ano nga, palagay mo, Gil? Ano nga kahinaan ko? Hindi ko alam eh. Pamilya. Nice. Hindi ko kahinaan ng pamilya. Isa nga sa mga strengths ko yun eh. Kasi kahinaan, hindi ako mahina pagdating sa usaping pamilya. Kasi wala akong pakialam sa mga kadugo eh. Diretso, wala talaga akong pakialam sa mga kadugo eh. Wala akong tungkol sa usaping pamilya. Hindi ako mahina sa usaping pamilya eh. Stick lang ako doon sa tried and true na kung wala ka sa lugar, kahit kadugo pa kita, di kita ko consider na kapamilya. Kahit ako, wala akong maisip. Wala eh. Possible na kayo na. Siguro, Ako sa tingin ko, sir, Ano? mga kapwa Pilipino mo na nahihirapan. Nahihirapan ka rin para sa kanila. Kababayan. brother, hello. Yung mga kababayan mo. Strength din yun at the same time eh. Kasi nai-employ mo yung pagmamalasakit. So hindi ko siya makonsider na kahinaan kasi alam kong there will come a time in the future na yung mga nakikinig sa akin, specifically yung mga nakikinig sa akin, ang mayor parte dyan magiging mga matatalino at magiging, mayayaman paglipas ng panahon eh. Alam mo yun eh.
I know that, and that may not be true. That may not be true. Maaaring hindi maging totoo yun. Pero I will say maraming mga tao talaga yung natututot, umuusad ang buhay kasi sila mismo yung nagsasabi eh. Nakikita ko yung comment section eh. Nakikita kong mula nung simula nung na nasa tondo ako, sumabay sila, umusad yung mga negosyo nila na dati namang empleyado sila, tapos nag-convert papunta negosyo, gumana. Yung iba naman, mga dating negosyanteng nagpipilit maging negosyante, hindi umuubra, nung natuto galing sa akin, nag-empleyado, mas gumana. Ngayon, supervisor. Yung, alam mo yung konsepto na ano, dali lang, umaapoy eh. Umaapoy. Brother! Sir Chess, maganda tong ano, napansin ni Nabs, GL sa'yo. Ano, yan, sige. Sabi niya, sa tingin ko, brother, ang kahinaan mo kapag naiisip mo yung kabilang buhay. Tsaka pag hindi ka Ay, tinanggap sa oo. kabilang buhay. Oo. Kasi alam mo, hindi ko mapigilan yung luha ko kung sa tumutulo pag usaping kabilang buhay. Kasi tangina, masamang tao talaga ako eh. Obvious naman sa buhanga ako, di ba? At saka sa demeanor ko, di ba? Obvious namang maraming dumugong mukha dahil sa akin, di ba? Totoo. Maraming dugo yung nadilig sa lupa dahil sa akin eh. Marami. Tungkol sa kabilang buhay, oo, yun nga talaga kahinaan. Yan nga talaga. Totoo bang may kabilang? Mahirap sabihin wala eh. Kasi pag sinabi mong wala, mag-aalatsamba ka ngayon. Sana talaga wala. Pero pag sinabi mong meron, magpipilit ka na sana lumapat ka dun. Kasi pag hindi ka lumapat sa kabilang buhay, yari ka. Kung meron. Pero doon, minsan mamatay ang airport. Na punta ako ron sa lugar na yun. Napunta ako sa lugar na yung lugar nila. Nino? Kasama ng tatay ko, ninong ko. Okay. Nayakap ko sila, parang ramdam ko sila. Pero parang nakaupo lang sila, parang naghihintay lang sila. Abe, naranaginip ka nun? Hindi parang nananaginip, parang kumabila ako sa buhay ko eh. Na parang hindi ako tumambay, ano lang ako, yung parang dumalaw lang ako. Parang sila yung dumalaw sa akin, pero sila yung dinalaw. Pero ramdam ko sila. Na, Hindi ko pa nararanasan yun. Hindi ko masasagot yung tungkol. Hindi ko pa nararanasan yun. Parang nakausap mo yung patay. Kasi mayroong ganun konsepto sa Biblia na nakakausap yung patay. Pero ang problema kasi, hindi pinapaboran kasi ng Diyos yun eh. Hindi niya, nasa 18 yata ng Deuteronomy, kung hindi ako nagkakabali. Merong warning ang Diyos na hindi pinapayagan na makipag-usap sa mga patay. Merong warning, hindi pinapayagan. Nabasa ko yun. Merong ganun. 18 yata ng Deuteronomy yun. Huwag makakasumpong sa'yo na sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na babae o lalaki o sumasangguni sa mga patay. Merong ganun. Pero hindi ko talaga alam na hindi ko tungkol sa kabilang buhay. Yun nga talaga. Yun talaga yung kahinaan ko. Usaping kabilang buhay. Yun. Maganda nga yun. Ayan, nakaupo siya. Ayan, nakatambay yung dalawa. Ninong talay. Pagdating ko doon, niyakap ko sila. Maganda sana yun. Tapos, Would have been nice. wala na. Would have been nice kung makikita ko yung mga patay. Lalo na yung mga Sila lang naman. would have been nice. Pero malamang magkikita-kita rin naman kami sa kabila. Pagdating ko ron, magkikita-kita rin tayo sa finals. Doon din naman ang punta di ba? Gaya nga ng sinasabi kapag kami namamatay ka na kamag-anak. Doon din naman ang punta. Una-unahan lang. Kumuha lang po. Antay niyo po. So, ayun. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Sana naging sensible itong conversation natin. Nag-enjoy ako sa pagsagot ng mga tanong ninyo at sana nag-enjoy din kayo sa pakikinig sa mga tanong ng mga kapwa-tao natin. Overall, Pilipinas, galingan mo sa buhay. Sumabay ka na.